Okay, good morning sa ating lahat. Hindi ako sanay na maraming camera. Okay, good morning. Today, we are going to... Ito na yung last na bahagi ng aklat ng Jude. And mayroon siyang isang chapter lang ng Jude, may 25 verses at nasa dulo na tayo. Kaya medyo kumbaga may inaasahan tayo lagi pag ending na yung actually minsan ang ending ng isang bagay, doon natin na measure talaga yung parang pinaka value o halaga o yung effectivity ng isang bagay. Naalala ko noong nagtuturo pa ako sa preschool noon, kapag nagkukwento ako sa mga estudyante, and then dumadating ako dun sa punto nung kwento na medyo mabigat daw or nakakatakot. Yung mga, like example yung kay Little Red Riding Hood, when the big bad wolf is trying to deceive Red Riding Hood na, and then what big eyes you have, and then yung mga estudyante ko nag-ano na yun sila, lalo yung mga babae, nagtitipon-tipon na sila, natatakot sila, and then may magkasabi sa akin na, teacher, bilisan mo. And gusto nila, tapusin ko na, sa ibang mga lalaki, curious sila, ano nangyari dun sa dulo? Punta mo na sa dulo. So, ginagawa ko, in-skip ko na yung story, pupunta ako na yung dulo, at sabihin ko na lang sa kanila, and they live happily ever after. And they're like, ay, salamat. Mga ganun sila. Kasi gusto nila yung ending. At nandito na tayo rin sa ending. At siguro, ito rin yung parang, hi, salamat natin na punto. Kasi nga, sa itong aklat ng Jude, we have been, hindi naman tayo, pero we have been bombarded by heavy sermons and topics about false teachers and false teachings na nangyayari sa simbahan. And it felt so heavy, but also we were encouraged by those things. It's heavy, and it's full of teachings and full of praising to God and worshiping Him. Pero ito, medyo finally, pupunta na tayo dito sa puntong ito. Ito yung feel ng verses natin ngayon, and I'm so proud of us, the church, for sitting through the book of Jude. Nakayanan natin at nandito na tayo sa dulo. Kinaya natin yung mabibigat na part at hindi niyo kami ni-request na mag-skip sa dulo. Diba? Talagang inupuan natin ito, and it is worth it. For the past weeks, Jude has been talking about false teachers. At halos yung buong letter na ito ay tungkol sa pag-warn sa mga recipients niya about these false teachers. Na napaka-importante kasi talaga para sa kanya na maisulat ang letter na ito at maiparating sa pinakamamahal niyang simbahan. In fact, he was gonna write sana about their common salvation, but he chose to talk about false prophets kasi at that time it was very prevalent sa simbahan. Sinabi niya nga sa verse 3 na, Beloved, although I was very eager to write to you about our common salvation, I found it necessary to write appealing to you to contend for the faith that was once for all delivered to the saints. Yan ang sinabi ni Jude. So, kita niya talaga na importante. And nakuha natin yun. For the past weeks, sinasabi natin, contend for the faith. And ipaglaban natin, manindigan tayo at ipakipagsapalaran tayo para sa ating pananampalataya. And for the past weeks, it was about false prophets. And we hear pronouns like them, they, these people, etc., etc. But now, today, it's gonna be a breath of release, a breath of fresh air, because mapapabuntong hininga ka. Because now it's not about the false teachers anymore. It's about our hope. It's about yung tunay na bida. It's about the real hero. It's about our God. It's about Him. That's why in verse 25 ng Jude, it says, Now unto Him
And this section of this book of Jude, ito yung tinatawag nilang section na doxology. It came from the word doxa or doctrine, which is katuruan or theology or something. And then logos, which is a word. So ibig sabihin lang, word of praise o mga papuring mga pananalita para sa Panginoon. Let me read to you our text for today. Jude 24 to 25. Now unto him who is able to keep you from stumbling and to present you blameless before the presence of his glory with great joy, to the only God our Savior through Jesus Christ our Lord, be glory and majesty and dominion and authority before all time and now and forever. Amen. Manalangin muna tayo saglit. Panginoon, salamat po sa pagkakataon muli that we will be able to sit under the preaching of your full counsel, Panginoon. Salamat na sa simbahang ito, Panginoon, ay patuloy kayong kumikilos sa mga elders, Panginoon, sa mga nangangaral dito na maipangaral namin na iyong mga lingkod ang iyong salita, Panginoon, ng buong tapang na may katotohanan at pag-ibig. I just pray, Lord, that you would speak to us today as we listen to your word, na kung mayroon mang sin na kailangan maalis, Panginoon, kung mayroon mang pananampalataya na kailangan magising, Panginoon, o mapukaw, Panginoon, in our midst, I ask that your Holy Spirit would do its work, Panginoon, sa pag-minister about sa amin. Samahan niyo kami, Panginoon, sa buong oras na ito na pag-aaral ng iyong salita, maluwalhati nawa ang iyong pangalan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. So, this is the doxology, words of praise. Usually, ang pattern ng doxology ay magbabanggit ka ng mga kapuri-puring mga bagay, and then, susundan mo ito, o sasamahan mo ng dahilan kung bakit kapuri-puri. No? So, kadalasan, ito ay nilalagay sa dulo ng mga sulat. So, when you say, napakagaling mo, TJ, sa iyo ang lahat ng kagalingan pagdating sa pagbubuo ng Rubik's Cube. That's doxology. And that's what the early people, ancient people are doing when they praise God. They praise God and they describe Him. Dinidescribe nila kung ano ang dapat ikapuri sa Panginoon at kung bakit siya kapuri-puri. No? Ang doxology na kinakanta natin pag bago matapos ang ating service or bago tayo kumain ay praise God from whom all blessings flow, praise Him all creatures here below, praise Him above ye heavenly host, praise Father, Son, and the Holy Ghost. So yun ang ibig sabihin ng doxology. The book of Psalms is divided into 5 sections. At yung 5 sections na yon, they all end with the doxologies. So, di tayo mag-iisa-isa doon sa mga doxologies na yon. But yes, the Bible is filled with doxologies. So, for example, when you say, now to Him who fashioned the intricacies of the human eye and every molecule and atom in it, to Him belong infinite, inscrutable wisdom and skill. Or pwede mo sabihin na, now to Him who adopts dirty, abandoned, rebellious children into His family, to Him belong compassion and boundless mercy. That's doxology. Para itong pagdiriwang sa dulo ng isang mabigat na sulat. It's giving us reason to not faint or lose hope. Kasi ang Diyos natin, ang pinakamakapangyarihan sa lahat, ay buhay at ang pag-asa natin ay siya. Dito, gusto kong pansinin ninyo ang 3 bagay as I always do sa mga sermons. May 3 puntos uli ako. And mapapansin natin ang 3 bagay na pinagdiriwang ni Jude. At lahat ito ay nagsisimula sa D. Dahil siyempre, dahil si Enric ang nagpauso niyan, nagayahin natin. D. Nagdiriwang si Jude dahil D, dahil iniingatan tayo ng Diyos na huwag matisod. At ang pangalawang D, dahil maihaharap tayo ni Jesus na walang bahid sa Ama. At ang pangatlong D, dahil ito ay buong ay gagawin niya ng may buong kagalakan. Kala ni Henry. Diba? Hirap ng isip mga D, pero nagawa ko 3 D. Dahil si Enric yan, binigyan niya ako ng kakayahan na gumawa ng alliteration sa sermon.
Nagsimula ang passage na ito with the word now. Parang dito banda humugot ng hininga si Jude. So, binanatan niya tayo ng maraming mga magbibigat at makatotoo at minsan very artistic or very yung metaphors and then ang gaganda naman sulat niya and totoo and straight to the point but it's heavy but na dito sabi niya now. Diba pag sinasabihan tayo ngayon, parang mapapabuelo ka muna kaya anong kasabi niya. I think this person is about to say something really, really big and comforting and really worth listening to. Sabi niya, now. Parang sinasabi niya, fasten your seatbelt. Papunta pa lang tayo sa exciting part. Sabi ni Jude. Now that I've called you to contend for the faith and to keep yourselves in the love of God against all temptations and doubts, now that I have pleaded you to run from the gloomy darkness and snatch others out of the fire, now let me tell you how that is possible. Let me point you to the author and the finisher of our faith that you are contending for. Let me show you the keeper, ang tagapag-ingat natin. Siya ang ating Diyos, ang Diyos ng ngayon. And we know that pag binabanggit ang Panginoon at tungkol sa kanyang kaligtasan, He always says, now. Now is the day of your salvation. Unang puntos ko, dahil iniingatan tayo ng Diyos na wag matisod. And He is able to keep us from falling or from stumbling. Iingatan niya tayong hindi matisod. And He is able, kayang-kaya niya. He is the most powerful God there is. Siya nga lang talaga ang Diyos. Yung ibang Diyos ay ay peke na, hindi na totoo. He is self-sufficient. Wala siyang pinagkukuhanan ng kapangyarihan. Nasa Kanya ang kapangyarihan. Kaya yung Diyos na sinasamba natin, He is able. Siya ay may kakayahan. Mapapansin natin dito in Jude's letter, nagsimula at nagtapos siya with the assurance that God is decisively our keeper. Siya mismo ang ating tagapag-ingat. We have already seen the end. Sinabi doon, now to Him who is able, He is strong, He is powerful, He is self-sufficient to keep us or to keep you from falling or from stumbling. Iingatan niya tayo para hindi tayo matisod. Dito sa lakad natin itong pagka-Kristiyano, iingatan niya tayong hindi matisod. Pansinin naman natin ngayon sa verse 1 na sinabi niya rin doon, pinaunahan niya na tayo. Jude, a servant of Jesus Christ and brother of James, to those who are called beloved in God the Father and kept for Jesus Christ. So pinakilala niya dito ni Jude ang sarili niya. Alam natin na si Jude ay close kay Jesus dahil si Jude ang kapatid ni Jesus sa laman, kay Maria at kay Jose. And yet he addresses him as his Lord. At dahil kahit na gano'n ang pagkakilala niya, at nung mga panahon siguro na si Jesus ay nag-minister, hindi pa siya mananampalataya. Pero nung si Jesus ay umakyat na sa langit, doon na siya nagsimula, and he was really, really, really willing even to die and to contend for his faith para lang sa Panginoon. So makita natin dito na si Jude, kilala niya ang pinanampalatayanan niya. Sabi niya, I know whom I have believed, and that He is able to keep us to the thing that He has committed to us. Kaya kilala ni Jude ang kanyang pinananampalatayanan. Pansinin natin dito, sinabi niya, we are called, we are loved, and we are kept. The love of God moves Him to call His elect to Himself out of death and unbelief. And those whom He calls, He keeps. Ang tinawag ng Panginoon sa kaligtasan ay kaya niyang ingatan. He even promised that in John that no one can snatch the sheep from His hands. Walang makakaagaw sa kamay ng Diyos, sa atin mula sa kamay ng Diyos. He keeps us from stumbling. Iingatan niya tayong huwag matisod. Hindi ibig sabihin ito na never tayong ma-offend. Of course, we will be offended. Makasalanan tayong lahat and
sometimes there be words that na makaka-offend sa even our brothers and sisters might offend us. Hindi yun ang ibig sabihin ni Jude dito na we will never be offended or we will never fall into sin or something. Is talking about a different kind of stumbling here. Yung pakahulugan natin ng word ganon. Pero imposibleng sa buhay na ito dito sa lupa at dahil sa mga makasalanan ng ating mga ka-church ay imposibleng hindi tayo ma-stumble. Stumbling here is a reference to eternal stumbling. Thus, this verse assures us of the power of God to keep His people in His grace, thus securing us in our salvation. Those with true faith will not finally fall away. Ang mga may tunay at may lehitimo at genuine na pananampalataya ay hindi mahuhulog na sa walang hanggang pagkahulog ang tinutukoy ni Jude dito. This does not mean that God's purpose are incapable of committing gross sins. Hindi rin ibig sabihin nito na hindi na tayo magkakasala. In fact, the examples of David sa Samuel at ni Peter din sa Luke 22 show us those with faith can fall into heinous sin. Bagamat kayang-kaya naman talaga ng Diyos na maingatan tayo na huwag magkasala ng mga malalalang pagkakasala, hindi naman niya ginagarantiya na gagawin niya ito na hindi niya na tayo hahayaang magkasala o protektado tayo sa lahat ng uri ng kasalanan. Kailangan natin maintindihan na ang ating kaligtasan ay may tatlong tenses. Merong past tense, present tense, at future tense. Sa past tense, sa nakalipas, tayo ay pinalaya na ng Panginoon sa kaparusahan ng kasalanan. So, hindi na tayo maparurusahan sa kasalanan natin. At sa present tense, tayo ay pinalalaya ngayon ng Panginoon sa kapangyarihan ng kasalanan. Kaya na kailangan natin makipagtunggali, makipaglaban, at patayin ang ating kasalanan dahil bibigyan tayo ng lakas ng Panginoon para magawa ito. At yung future tense ng ating kaligtasan ay palalayain niya tayo sa presensya ng kasalanan balang araw at mangyayari yan sa langit. He set us free from the punishment of sin, that's past, and He is presently setting us free from the power of sin, and in the future, He will set us free from the presence of sin. The promise to keep His people from stumbling simply means all those whom God has chosen, He will also bring to repentance. Ang mga pinili ng Diyos na maligtas ay dadalhin niya rin sa pagkasisi, magsisisi. At ang lahat ng niligtas ng Diyos ay magsisisi hanggang sa kanyang huling araw. Hindi dahil sa nawawala ang kaligtasan araw-araw na siya ay nagkakasala, kundi yun ay biyaya ng Diyos na pinaalam niya sa atin na tayo nagkakasala. Kaya ang tunay na Kristiyano magsisisi hanggang sa dulo ng kanyang buhay. Ang hindi niligtas ng Diyos, ang hindi niya pinili, wala siyang pake kung nagkakasala siya. Hindi siya magsisisi, hindi rin siya nagsisisi. At wala siyang balak magsisi dahil ang puso niya ay luma at walang kakayahang magsisi. So, and also, kahit na tayo ay magkasala, they will always return to Him in faith before they die. So, dahil tayo ay binago na ang puso, alam natin na babalik at babalik tayo sa bukal na walang hanggang tubig at patuloy tayong iigib doon sa tubig ng Panginoon. Ito yung tinuturo rin ni Pablo when he said, yung konsepto ng God keeps those whom He calls. None is lost. So 1 Corinthians 1, 8-9, he said, He will sustain you to the end, guiltless in the day of the Lord, Jesus Christ. God is faithful by whom you were called. So pinaturo din yan ni Pablo that Jesus will keep us guiltless. The called are sustained guiltless in the last day. The keeping is implicit in the call. Yan yung ibig sabihin ni Jude sa verse 24. Tapos binanggit ulit ni Pablo sa Romans 8:30 that those whom He predestined, He also called.
And those whom He called, He also justified. And those whom He justified, He also glorified. None is lost. Lahat yon, pinlano ng Diyos na lahat ng tinawag niya ay mapawawalang sala. Umpisa natin sa predestined. Lahat ng itinilaga niya, itinadhana niya, ay tatawagin niya. At lahat ng kanyang tinawag ay mapawawalang sala. Lahat. At lahat ng kanyang pinawalang sala ay mag-glorify at maluluwalhati lahat. Salamat siya. None is lost. The called are kept. This is a rock-solid teaching from Paul and Jude. Panghawakan natin ito. We must never use this promise of preservation para samantalahin ang kabaitan at kabutihan ng Diyos. Kasi baka naman isipin ng iba dyan, ay, ganun naman pala, walwal na. When we disobey Him, kasalanan natin yon. We cannot blame Him for not keeping us from sinning. We are called to keep ourselves from wickedness. May utos siyempre. At may utos dahil may kakayahang ibinigay. No, hindi naman siya mag-uutos ng hindi niya binigay ang kakayahan. We are called to keep ourselves from wickedness, and all those whom God preserves will grow more eager over the course of their lives to flee from even the appearance of evil. So dahil tinawag ka, binigyan kanya ng pusong lumalago, at habang ikaw ay lumalago sa pananampalataya mo, naglalakbay sa lakbayang ito ng pagkakristyano, yung puso mo ay nagkakaroon ng eagerness na mamuhi sa kasalanan na dati mong mahal, at unti-unting magkaroon ka ng gigil na gumawa ng mabuti dahil ang hangad mo na ngayon ay hindi na ma-please ang iyong sarili, kundi ma-please ang Panginoon mong Diyos na nagbago ng iyong puso. Still, while we must continue to fight against sin, it is God's preserving power that keeps us eternally safe. Walang hanggan tayong ligtas sa Diyos dahil sa kapangyarihan ng Panginoon. Sinabi nga ni John Calvin, our exhortations and labors can do nothing except through the power of God accompanying them. So maliban na samahan tayo ng Diyos sa pakikipagbaka natin sa kasalanan, hindi natin matatalo ang kasalanan. Pero dahil alam natin kasama natin ang Diyos, which He has promised that He will never leave us nor forsake us, He said that He will be with us even to the end of the world, ay iingatan, kasama natin siya, mapagtatagumpayan natin ang laban natin dito sa present tense ng kaligtasang ibinigay niya in fighting and killing our sin. So, keep yourselves in the love of God. Keep yourselves in the omnipotent commitment of God's love to keep you by trusting that omnipotent commitment, by praying for its daily application to the specifics of your life, and by waiting patiently to God, for God to finish His merciful work. You pray for God to keep you. Sabihin mo sa Kanya, preserve me, O Lord, and trust Him that He will, and wait for His mercy. Kaya tayong ingatan ng Panginoon na hindi tayo matisod, at iingatan niya tayo na magpatuloy din dahil binigyan niya tayo ng kakayahan. Huwag tayong maniwala dun sa katuruan na, siyempre, niligtas ka na ng Panginoon, pero ikaw, nasa iyo pa rin nakadepende kung patuloy kang magiging ligtas. No, ikaw ay walang hanggan ng ligtas at kaya kang ingatan ng Diyos na hindi matisod o mawala sa kanyang mga kamay. Dahil binigyan kanya ng kakayahan at sasamahan kanya sa journey na ito. He has given us His Holy Spirit to convict us and to empower us against in our battle with sin. Ang pangalawang puntos ko, dahil maihaharap tayo ni Jesus na walang bahid. Another reason para magdiwang tayo. Dahil maihaharap tayo ng Diyos na blameless, banal, walang bahid, walang blemish. Hindi lang si Jude ang nagsabi ng pangakong ito. Nagkasundo na sila kanina ni Paul doon sa God is able to keep us from stumbling, and magkasundo pa rin sila ni Paul dito. Paul also wrote similar things. In 1 Corinthians 1:7-9, he says,
As you wait for the revealing of our Lord Jesus Christ, who will sustain you to the end, guiltless in the day of our Lord Jesus Christ, God is faithful, by whom you were called into the fellowship of His Son, Jesus Christ our Lord. So ganun din si Pablo. Sinabi rin niya na the Lord Jesus Christ is able to sustain us and will present us guiltless in the day of our Lord. In 1 Thessalonians 5:23 to 24, sinabi rin doon, parehas din ang sinabi ni Jude, may now din. Now, may the God of peace Himself sanctify you completely, and may your whole spirit and soul and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. He calls you, who calls you is faithful. He will surely do it. Sa mga verses na ito, makikita natin ang parehas na abilidad at katapatan ng Panginoon na panatilihin tayo at ipreserba tayo at ingatan tayo hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon. The same power. So how can we be presented holy and blameless in the presence of God? Siyempre, yun dun mangyayari ang sinasabi natin, the imputation of righteousness. Tayo ay binigyan ng Panginoon ng katuwiran, binigyan niya tayo ng kabanalan na nanggagaling kay Jesus. Siya ang namuhay ng buhay na hindi natin kayang maipamuhay at siya ang yung buhay niya ang ipipresenta niya sa Diyos Ama balang araw, hindi yung buhay natin. Kumbaga, pagtatakpan niya ang ating kasalanan. At yun naman ang sabi ng Biblia, that love covers multitudes of sin. Pagtatakpan o tatakpan ng pag-ibig ang laksa-laksang kasalanan. John Piper said, there is faith-sustained holiness that Paul wants his converts to have on the day of Christ, the day of His return, when the dead in Christ will be raised. This holiness, which he also calls blamelessness or guiltlessness or being above reproach or purity, is certain through God's faithfulness, contingent on preserving faith, and dependent on human agency. Pero ang katiyakan ng ating pagpe-persevere in faith at pagiging holy ay hindi automatic. Ibig sabihin, it does not lie within us in such a way that our faith and holiness will survive without God's work in us. Kailangan natin ang Diyos para mag-survive ito. Wala tayong kapangyarihang magpakabanal o maging matuwid. Kumbaga, nakikibanal lang tayo kay Jesus. Maybe that's the reason na madalas tayong tawagin, tayong mga Kristiyano ng mga tao sa libutan na banal-banalan. Pero iba ang ibig sabihin nila ng banal-banalan. Iba ang pagkakaunawa natin yun. Maaaring para sa kanila, peke ang kabanalan natin. Sa kanila yon. Pero ang salita ng Diyos ang nagpapatibay na ang kabanalang mayroon tayo ay tunay at matatag dahil ito ay kabanalan, hindi natin, kundi kabanalan ni Kristo. The holiness that we are to have at the day of Christ's coming is contingent o nakabatay on the continuing in the faith. This contingency does not contradict certainty. No? Hindi porke nakabatay sa atin ang pagpapatuloy, hindi ibig sabihin na doon lang talaga siya hanggat nakabatay ay sigurado na. Maaaring para sa kanila, God is faithful. He will do it. But no believer should think that he will be ready to meet Christ if he does not continue in faith. God's faithfulness is experienced in His continually awakening in us the grace to keep believing. He keeps us, and He does it by giving us the passion to treasure Him and pursue holiness. Now, binibigyan niya tayo ng passion para habulin natin o pilitin natin na magpakabanal. Ang pangatlong puntos ko. Magagalak tayo o magdiwang tayo dahil ito ay gagawin ng Panginoon ng may buong kagalakan. Alam mo yung feeling na dinala mo yung, kasi this happened to me, dinala mo yung pamangkin sa mall, dinala mo yung pamangkin mo sa mall,
para siya mismo ang pumili ng sapatos na gusto niya. At nakita mong, may nakita ang isang sapatos na napakaganda at bagay na bagay sa kanya. At talagang alam mo na marami, sa mga damit niya, nakita mo bagay talaga itong sapatos na ito. At sakto sa mga pormahan niya. Pero hindi yun ang pinili niya, kundi yung isang ayaw na ayaw mo. And you go to the cashier to pay for it, and you just have to make, to fake smile, and parang celebrating fakely din. Kasi pamangkin mo at yung cashier ay tuwang-tuwa na binili mo nga yung pamangkin mo. Yung parang, okay, hindi naman talaga ang gusto ko, pero kailangan ko mag-smile dahil siyempre tuwang-tuwa yung pamangkin ko. Oo, dahil siyempre binigay mo. Pero that's not how it's gonna be in heaven. Pag pinresinta tayo ng Panginoon sa Ama, blameless, He will do it with genuine celebration, with joy. Ganon ang Panginoon. He will present you with great joy. Hindi siya, hindi ko talaga trip na i-present tong taong to dahil makasalanan siya. Alam ko buhay niya dito sa langit, pero kailangan lang talagang pumili, kaya wala akong magagawa. No, hindi siya ganun. Pag pinresinta ka niya sa Ama balang araw, He will present you blameless with great joy. At tuwang-tuwa siya na nagawa niya ito para sa atin. It is for the joy that is set before Him that Christ climbed the hill bearing His cross. Nung umakyat siya doon sa it is para sa sa galak yun na nakaabang sa Kanya. Kaya siya umakyat doon at na-endure niya ang cross. Imagine, pag yung groom balang araw, pagdating natin sa langit, dahil tayong simbahan ang bride ni Christ, yung joy na mararamdaman ng lalaki ikakasal sa simbahan o sa kanyang bride, that's a real joy when ang isang lalaki ay makita niya ang kanyang bride. So ganun ang kagalakan na mayroon ang Panginoon someday. The Lord your God in your midst, a mighty one who will save. He will rejoice over you with gladness, and He will quiet you by His love. He will exult over you with loud singing. Ganon ang Panginoon. The rest of the letter ni Jude ay ito. Sabi niya, to the only God, our Savior, through Jesus Christ, our Lord. Ang nire-refer dito ni Jude ay ang God the Father. Dahil alam natin na ang kaligtasan natin ay hindi lang talaga kay Kristo nagmula, kundi sa ating Ama rin. Dahil alam natin, ang Diyos natin ay Diyos na may tatlong persona. At lahat ng ginagawa ng Diyos is of the Father through His Son in the Spirit. Jesus, the Son of God, took on a human nature and added to His eternal divine nature and is our mediator. God-man. Jesus is the God-man who mediates between God and man. Kaya nga, sinabi ni Jude dito, through Jesus, our Lord. And sinabi niya, glory, majesty, dominion, authority. Yung glory dyan, kanina we sang, Gloria, glory to God alone. Glory expresses all that God in His being, His nature, His character, His power, and His acts. At ang Diyos ay naluluwalhati pagka kung nakikita natin siya at nasasamba natin siya sa kung sino talaga siya. Majesty, ito ang pagkakamangha at gitla natin dahil ang ating Diyos ay hari ng mga hari. Siya ang namumuno at nag-rule over sa sangkalawakan. Dominion, dahil ang kanyang kapangyarihan at lakas ay walang hanggan at ang kanyang kaharian ay walang boundary. His kingdom knows no bound. Authority, hindi lang ang Diyos ay may kapangyarihan sa atin at kumilos sa atin, kundi may karapatan siyang kumilos sa atin. Ang otoridad ay kapangyarihan at karapatan. Kasi minsan may kapangyarihan na wala namang karapatan. Pero ang Diyos ay may kapangyarihan at karapatan. And I think 2 weeks ago, I preached sa Kamandag about the authority of Jesus. And akala ko noon, wala tayong word for authority, otoridad.
Pero meron pala na kapamahalaan. So, it's kapangyarihan and karapatan rolled into one. So, hindi lang siya may kapangyarihan sa atin, kundi may karapatan din siya. He is the Creator who rules over all creation. And God doesn't need any permission. Hindi niya kailangang magpaalam sa atin. Kung ililigtas niya ang tao, ililigtas niya at hindi niya kailangan, gusto mo ba iligtas kita o hindi? Hindi. Kung ililigtas ka niya, ililigtas ka niya. Hindi siya nagpaalam nung iligtas niya si Juan Bautista, na nung nasa tiyan pa lang si Juan Bautista, wala pang kakayahan na mamili o sinabi niya na siya ay pununan ng banal na espiritu. Even si Esau at si Jacob, nung nasa tiyan pa lang, namili na ang Diyos. Hindi ko gusto si Esau, ang mahal ko ay si Jacob. Nung wala pa silang kakayahang gumawa ng mabuti at masama. Hindi niya kailangang magpaalam sa nilalang niya kung ililigtas niya ba ito o hindi. Dahil siya ay Diyos. Siya ay may kapangyarihan at karapatan. And when we all get to heaven someday, it's what a day of rejoicing that will be. We will have no choice but to tell Him of His glory, His majesty, His dominion, His authority, forever and ever. Walang hanggan niyang maririnig ang ating mga papuri. Kaya nga kahit ngayon pa lang, pinapupurihan na natin ang ating Diyos. Sapagkat karapat dapat siya ng lahat ng pagpuri at pagsamba at pagluwalhati now and forever, before all time. Magdiwang tayo, mag-celebrate tayo, dahil ihaharap tayo ni Jesus, iingatan tayo ni Jesus at ng Diyos na huwag matisod. Maihaharap tayo ni Jesus sa Diyos ng walang bahid, at dahil ito ay gagawin niya ng may buong kagalakan. Now unto Him who is able to keep you from stumbling and to present you blameless before the presence of His glory with great joy, to the only God, our Savior, through Jesus Christ our Lord, be glory, majesty, dominion, and authority before all time, and now, and forever. Amen. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat. Maraming salamat na Ikaw, na pinakamakapangyarihang Diyos sa lahat, ang sinasamba at nasa aming kalagitnaan ngayon, nagmamay-ari ng lahat ng papuri namin at ng pagsamba at ng pagluwalhati. Salamat, Panginoon, na ang iyong salita, Panginoon, ngayon ay nagbigay sa amin ng encouragement, nagpatatag sa aming pananampalataya. Ang dalangin ko, Panginoon, na patuloy namin itong pagbulay-bulayan hanggang sa buong linggo, Panginoon, na maapektuhan, Panginoon, ang aming ugali, ang aming pagkilos, Panginoon, at ang aming pagmamahal sa aming kasambahay, sa kasama namin sa bahay, sa mga mahal namin sa buhay at sa mga kasama namin sa trabaho, Panginoon, mag-reflect at mamuhay ang salitang ito na narinig ng bawat isa sa amin sa umagang ito. Sa iyo po ang lahat ng papuri at pagluluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen.